Hello guys! Welcome back again to my vlog. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nagpaalam ng aking employer before. Year 2020, 23 ako umuwi ng Pilipinas. So, ganito po yun. Nagpaalam po ako ng employer ko. Ito po yung sinabi ko sa kanya. So, before matapos yung kontrata ko, before 3 months, charot. So, ganito po yung sinabi ko sa employer ko na, uuwi na po ako ng Pilipinas. Magkuha ka na po ng bago mong nakatulong kasi I'm not sure na babalik ako kasi magpapahinga pa ako. So, ayun. Pumayag naman yung employer ko. So, nagkuha siya ng bago. Then, 3 months din. Katapos mo nagpaalam, 3 months, dumating din yung aking kapalit. So, ganito po yun. Pagkatapos, sabi ko sa kanila na I'm not sure na babalik ako. Kasi ayaw kong, sabi niya sa akin, kung bakit hindi ka babalik? So, ano bang problema? So, yung totoo, may problema. Pero hindi ko sinabi sa employer ko kung ano yung problema doon sa bahay nila. Ang daming bata, ang daming trabaho. Sobrang payat ko na, walang libre internet, walang libreng sabon, walang libre lahat. So, ganun. Pero hindi ko sinabi yon. Then, sabi ko lang na magpapahinga lang ako. Then, ganun. Then, pumayag naman yung employer ko. So, pinaprocess niya yung papel ko, lahat. Then, hindi pa ako nila binigyan ng exit visa. Sa akin, ganun. Hindi nila ako binigyan ng exit visa. Bakit? Nung pagkatapos ng 3 months na paalam ko, kinausap nila ako ulit. So, kasi yung amo mismo ay may katulong na. So, ang gusto nila, babalik ako, doon ako ilagay sa nanay niya. Doon sa bahay na napakahit ko. Ayoko. Ganon. Ayoko na. Enough. So, bakit nga ilagay ako doon na, yun pa nga yung bahay na pinakaayaw ko. Tapos doon ako ilalagay. So, ganon. So, sabi ko, kausapin ko muna yung husband ko. Sabi ko, ganon. Jamming, no? So, sabi ko, kausapin ko muna. So, tumawag ako. Nandyan yung amo ko sa tabi. So, sabi niya, kailangan daw nila ako sa bahay kasi alam ko daw magluto, alam ko daw magkalaga ng bata, alam ko na maglinis, ganon. Ay, naku, ang dami. Diba? So, sabi ko, hindi na talaga papayag. Kasi hindi nila alam na kinausap ko na tong new employer ko. So, before pa lang, 3 months pa lang nagpaalam na ako. Naghanap na ako ng ibang employer. So, bakit pa ako nag-change employer? Kasi yun nga, napakapagod. Daming bata, daming tapos yung matanda, napakasungit, gano'n. Tapos, nung nagkausap na kami ng new employer ko, so, magtanong kayo kung bakit ko nakausap yung new employer ko through video call. So, ganito po yun. Friend ng pinsan ko, so, naghahanap ng kasama. So, then yun, na-cancel. Kasi yung nakahanap ng amo niya ng kasama niya sa bahay. So, nakapaalam na ako sa amo ko na aalis na ako. So, then itong aking amo ngayon, naghahanap din siya na ang need lang daw niya magluto, maglinis, at yun lang. Kasi wala daw bata. So, ayun na. So, pero, in-expect ko na talaga na hindi matupad yun. Kasi, alam mo naman na mga Arab, parang ganun. So, hindi ko in-expect niya. Ganito talaga yung trabaho ko na tinupad niya yung sinabi niya sa akin na magluto lang daw yung need niya at saka maglinis sa bahay. So, ayun, parang pagdating ko dito, after 2 months ako process sa Pilipinas. So, umuwi ako ng Pilipinas during nagpahinga ako sa bahay kasi hindi ako nag-accommodation. Pinapalo up na niya amo ko na New York. No, yung bago kong employer, pinapalo up na niya na babalik na ako dito. So, 2 months lang talaga ako naka-stay sa Pilipinas. Yung sawa ng Diyos, ito yung trabaho ko, luto at saka linis. Kasi wala talagang naman akong alagang bata. Pero may bata, pero apo niya, nandun si Ate Mary nasa taas, yun yung alaga niya.
Pero pinagtulungan namin yung bata. Pag nandito, kailangan kong halagan. Para hindi naman ako makatingin ng bata na madapa or mano. So, ganun lang. So, balik tayo doon sa employer ko. Kasi, bakit ayoko nang bumalik doon? So, una, walang libre. Sahod namin is 1,500. So, magtira pa ako ng 100. Hindi naman palagi ako magtira ng sahod ko. Kasi yung 100, pang sabon mo yun, ilang month mo na yung gamitin. Sabon, toothpaste, or shampoo, ganon. Then, 150, yung 150 ko, every month talaga yun, kasi load ko yun. Load ko yun. Napakahirap talaga. 1,500 minusan pa ng 450, kasi hindi naman palaging hindi mo naman palaging sabon, di ba? Magpili ka ng isang beses, ilang months mo na yun babalik. Pwede magbili ulit. Pero, doon ako sa load na lakihan. Kasi 150 talaga. 150 yung ititira ko, tatabi ko sa load. So, ganun, napakahirap. Tapos, pag halimbawa, hindi naman sila madamot sa pagkain. Maraming pagkain. Pagkain ka, kung mag-discarte ka lang ng pagkain, hindi ka magugutuman. Pero doon lang po talaga ako sa walang libre. Walang libre lahat. Kasi magkano na lang yung matitira ng sahod mo. Malaki pa yung sahod sa Pilipinas kung tuusin. Kasi kung may overtime ka sa Pilipinas, makukuha mo yung sahod ko dito. Yung natitira. So, ngayon na naisipan ko na maghanap na lang ako ng ibang employer na free ako. Kaya, doon lang yung pinapaalam ko. Hindi ako sure na babalik. Then, sabi nila sa akin, kinakausap nila ako. So, sabi ko, hindi ka papayag yung partner ko na babalik ako. Then, sabi nila, tawagan mo na lang kami kung gusto mong babalik. Sabi ko, yes, babalik ako. Tatawag na lang ako kung gusto akong babalik. So, hindi nila alam na may new employer na ako. So, then, nung kinausap nila ako, after 9 days pa yung dumating yung exit visa ko. So, at saka yung ticket. Then, yun, nagpahinga ako. Then, pag ko doon sa 9 days, umuwi na ako ng Pilipinas. So, yung 9 days na sahod ko, kinuha ko pa. Ako nagpaalam. Then, kinuha ko yun. Nandun ako sa Pilipinas. Sabi ko, sana yung sahod ko 9 days. Kasi akala nila babalik ako. Ganon, mabait-bait sila, di ba? Pero alam ko na yun, bait-bait sila sa akin. Kasi alam ko, nagaganti sila pag makabalik ako. Di ba? Ganon. Mindset ba? So, huwag kayong magpapalam. So, sabihin nyo, ipapaliwanag ninyo kung bakit bakit ayaw nyong babalik na para hindi din sila uminit. Sabihin mo na hindi ka nila mapag-initan, hindi kaya mainit yung ulo nila sa'yo. Sabihin mo, mag-exit na lang ako, tatawag na lang ako kung gusto kong babalik. Kasi ayaw kong mag-promise sa inyo na babalik ako, pero hindi pala, masayang lang yung pera ninyo. Ganon yung pagpapaalam ko sa aking amo. Kaya clear, walang gulo, walang init sa ulo, kasi akala nila babalik to kasi nagangailangan nga sila ng isang katulong doon sa mama ng amo ko. So, ganun. Hindi po siya hindi sila nag-init kasi akala na babalik ako. Bait. Sobra. Pero alam ko, pag bumalik ako, gagantihan nila ako. So, ganun. Hindi po ako babalik doon. Then, tawa ng Diyos, dito na ako ngayon. I'm back to Saudi. Then, ngayon 1 year na din ako dito mula ng pagbalik ko. Pero, dito po ako comfortable magtrabaho. Kaya, sa inyo mga gustong magbalik, so, ganun lang yun. Explain ninyo sa employer ninyo kung bakit kayo mag-exit. Kasi kung sabihin ninyo, nagpapahinga kayo, then, sabihin mo na, hindi ako magpa-promise na babalik kasi hindi ako sure. Tapos, baka masayang lang yung pera ninyo sa ticket. Magkano pa naman yung ticket? No, gano'n, di ba? So, ayan, mas parang maintindihan nila kung sabihin mo na ayaw mong mag-promise dahil ayaw mong makasayang ng pera nila. Ganon, di ba? Mas maintindihan nila yon. So, lalo na yun sa mga first-timer. So, mga first-timer,
Ayan, no? Sabihin ko talaga to sa inyo kasi naranasan ko to. Bihira na lang talaga yung employer na mga first-timer na uuwi ng Pilipinas, lalo na't i-accept ka. So, lahat ng mga first-timer naranasan to. Pero bihira na lang talaga, no? Yung bag mo, huhulang, ano talaga ni amo yan, halong katin ni amo yan. Kahit sa sidsira ng dito, pantalon or mga ano, isa-isahin yan at kukuha pa yan sila ng pulis na babae sa labas. So, mga first timer, mag-ready na lang kayo, pero huwag kayong matakot kung wala naman kayong ginawang masama. No? Bigay nyo sa amo ninyo na yung kahit i-cheat nila. Then, ikaw naman, sa totoo lang, pahuhubarin ka lahat. Kahit na may ano ka pa, may regla ka pa, pahuhubarin ka, pati yung i-change nila sa harapan mo. Ikaw ang mag-change ng napkin sa harap nila kasi yung napkin itatapon na nila yun. Sila yung magtapon or ikaw ang patapunin sa basura. Ganun po sila. Pero bihira lang naman. Pero halos talaga kasi yung nakasama ko din sa airport nung umuwi ako, umiyak talaga siya sa airport, guys, kasi parang yun nga yung nangyari sa kanya. Kahit na cellphone, i-check nila. Kaya kayo mga first timer, huwag nyo talagang i-picturean yung mga bata, yung mga ano ng amo ninyo, yung pinakaayaw nila, yung picture ng bahay nila, huwag nyo na lang gawin. Kaya kasi ganun talaga, pati amo ko sine-check niya yung cellphone ko before ako umuwi. So, bakit naman ako picturean? Bakit naman kita picturean? Ano ka ba? Artista? Hindi nga ako nagka-picture ng artista, di ba? Kaya, mag-ingat po tayo mga first timer kasi yun talaga yung mga amo na uuwi tayo na hahalongkatin talaga yung buong katawan natin, pati baggage natin, lahat. Kung pwede lang tayo baliktarin yung sikmura natin, binaliktad na nila, ganun talaga yung mga amo, mga first timer na lalo na i-accept. Kaya, thank you so much guys for watching and sana may idea kayo sa aking pagpapaalam sa aking amo. Thank you so much!